magic ability nitong si Zokran. Nagtagumpay nga si Yamoshi na masira ang magic ability dito ni Zokran at talagang nagpagulat dito. Habang out of guard nga dito si Zokran ay sobrang bilis na paglapit na nga ang ginawa dito ni Yamoshi at naghanda na nga ito para umatake. Salita nga dito si Yamoshi at sinabi nito na wala nga daw kwenta sa kanya ang magic power nito, kaya pumili nga daw ito kung susuko na lang daw ba ito or papatayin na lang niya ito. Sumagot nga dito si Zokran at sinabi nito na sumusuko na nga daw siya. After ngang magawang matalo ni Yamoshi ang tatlong leader ng bawat kingdom na si Brockon, Aspa at Zokran, ay siya na nga ang naging king ng planetang Sadala at lahat nga ng lahi ng mga Saiyan ay napunta sa kanyang command. Dahil nga sa pagiging mabuting tao ni Yamoshi ay mas pinili nga niyang kuhain ang mga dating leader ng bawat kingdom bilang kanyang tagapagpasunod at bigyan ng mga ito ng mataas na katungkulan. Ginawa niya ang bagay na ito para nga magkaroon ng pantay-pantay na pagtingin ang bawat isa, at syempre ang makuha ang tiwala ng lahat ng mga Saiyan. After nga maging king si Yamoshi ng planetang Sadala ay binitawan nga niya ang kanyang sariling pangalan at nag-isip nga ito ng bagong pangalan na kanyang ipapasa sa mga magiging apo niya at syempre sa mga susunod na hari ng susunod na henerasyon. Ang pangalan nga na ito ay Vegeta the First. Ito nga ang gagamitin pangalan ng lahat ng mga susunod na king at dito na nga din magsisimula ang Vegeta Dynasty. Lumipas nga ang ilang taon, salamat nga sa pagkakaisa ng mga tao at syempre ang mahusay na pamamahala ni Vegeta the First, ang kanilang planeta ay lalo pang umunlad na higit pa sa dati. Pero hindi naman araw-araw masaya. Dito nga ay ipinakita ang isang spaceship na mabilis na pumunta sa kingdom ni Vegeta. Ang mga ito ay nag-report ng isang mahalagang bagay kay King Vegeta. Ayon nga kay Aspa ang Commander of Royal Army's Intelligence Division, ang origin nga daw ng mga monster na yun ay hindi pa nga rin daw nila nalalaman hanggang sa ngayon. At ito nga daw ay patuloy pa rin sa pag-atake sa iba't ibang parte ng kanilang planeta. Ilan nga daw sa cities at village ay kasalukuyan nga daw inaatake ng mga ito. At ilang libong sundalo at civilians na nga rin daw ang namamatay. Salita naman dito si Brockon ang commander of the army, sinabi nga nito na ang creature nga daw na yun ay masyadong malakas at hindi nga daw ito kaya ng kanilang mga sundalo kahit nga daw ang malalakas nilang sundalo. Kaya naman daw nilang talunin ang mga creatures na yun. Ngunit ang problema nga daw ay bigla na nga daw itong lumalabas sa iba't ibang bahagi ng planeta. Saan-saan nga daw ito umuusbong at doon na nga ito nagsisimulang umatake sa kanila, dahil dito ang kanila nga daw mga army ay palaging out of guard at hindi na nakakapag-react sa ginagawang pag-atake sa kanila ng mga monster na yon. Si King Vegeta nga ay nagulat sa mga sinasabi ng kanyang mga tao. Salita naman dito si Zokran ang commander of the Royal Army's Engineering Division. Sinabi nito na ang mga monster nga daw na yun ay malaki na ang nagagawang damage sa kanila, at ito nga daw ang nagiging dahilan ng pagtaas ng kanilang mga gastusin, kailangan nga daw nila ng malaking pera para nga daw maipagpatuloy pa nila ang pagre-rebuild sa mga nasirang area na kanilang planeta.